Pilipinas, ma'am. Pilipinas. Tingnan natin kung tama siya. Pilipinas ang kanyang nabanggit. Ay, X, mag-isip pa tayo ng iba pang salita. You can start. Ay, sige po. Isang maganda at makulay na umaga sa ating lahat. Tayo ay dadako na para sa ika-4 na markahan. Sa araw na ito, ang ating sesyon ay napaka-espesyal sapagkat makakasama natin ang mga dalubhasang guro na pinangungunahan ni Ginoong Joseph C. Ingan, PhD, at ang aking magandang tagapagturo na si Ginang Ethel N. Orian, PhD. Makakasama rin natin ang ating butihing punong guro na walang iba kundi si Ginoong Gilbert I. Colazaga, PhD. Ngunit bago ito, ay tinatawagan ko si Zyrene para sa ating pambungad na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyo ang panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Hindi po magiging madali para sa amin ang araw na ito kung wala po kayo sa aming tabi. Gabayan po ninyo kaming mga mag-aaral sa klaseng ito upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na ituturo sa amin. Gabayan din po ninyo ang aming guro upang magkaroon po siya ng sapat na katiyagaan upang maihatid sa aming mga estudyante na ang aming aral na dapat niyang ituro. Amen. Maraming salamat, Zyrene. Ating isa-isahin ang mga patakaran sa online classroom. Manatili sa komportableng lugar at iwasan ang maingay na paligid. Pangalawa, buksan ang kamera kung pinahintulutan ng guro. Pangatlo, buksan din ang mikropono kung may nais sabihin, lalo na ang pagsagot sa tanong. Ika-4, inaasahan ang inyong aktibong partisipasyon sa aralin. Ika-5, pindutin ang raise hand kung gustong sumagot. Kaya natin ito, mga bata. Ating simulan ang aralin na may ngiti sa ating mga labi. Sinisigurado kong mapupuno kayo ng mga kaalamang siksik at sabay-sabay nating pasiglahin ang asignaturang Filipino. Kumusta mga bata? Kumusta mga bata? Buksan mo na ang module mo. Ako ang inyong guro ng asignaturang Filipino. Ang wika at panitikan ating pag-aralan. Sa puso at tandaan bawat natututunan sa asignaturang Filipino. Ang mga kasanayang pampagkatuto na inaasahan naming inyong matamo ay: una, nahihinuha ang kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura. Pangalawa, natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda. Ngunit bago tayo aarangkada sa ating aralin, ay maglalaro muna tayo. Ano sa tingin ninyo ang logo na ito? Ano ang logo na iyan? Alfredo Alnas. For fix one word, ma'am. Mahusay.
Ang ating lalaruin sa araw na ito ay 4 picks, 1 word. Sa mga hindi nakakaalam sa larong ito, may makikita kayong 4 na larawan at batay sa inyong nakikita ay inyo itong iisipin kung ano ang isang salita na pumapatungkol dito. Dapat ay paunahan kayong magsabi ng salita. Pindutin ang mikropono. Handa na ba kayo? Opo. Ayan. Mukhang handa na ang lahat. Ayan. Bob. Okay, magsisimula na tayo. Ito ang una. Ano ang salita? Ay, may nag-raise hand. Ito ay may 6 na letra. Annette? Miss Annette? Francisco Baltazar, ma'am. Aha, ang Francisco Baltazar nga ba ay tama? Alamin natin ang kanyang sagot kung tama o mali. Tingnan natin. Ay, X. Ibig sabihin, mag-isip pa tayo ng iba pang salita. Sino ang gustong sumubok? Okay? Si Cassandra Agatet. Ako, ma'am. Anak? Ulitin? Makata po, ma'am. Makata? Makata Ang po, ma'am. salitang Makata nga ba ay tama? Alamin natin. Hayan! Mahusay! Mahusay, binibining Cassandra. Nahulaan mo ang unang salita. At ito ay, ayan, Makata. Humanda naman tayo sa ikalawa. Ang sunod ay may 8 letra. Sino ang gustong sumubok? Simon Eugenio. Pilipinas, ma'am. Pilipinas. Tingnan natin kung tama siya. Pilipinas ang kanyang nabanggit. Ay, X, mag-isip pa tayo ng iba pang salita. Si Rica Luces. Rica Luces. Filipino, ma'am. Filipino, ma'am. Filipino, alamin natin kung tama ang kanyang sagot. Hayan! Tama! Napakahusay, binibining Rica. Ayan. Ang dalawang salita na yan ay napakahalaga. Kung ating pagdudugtungin ang salitang nabanggit ninyo kanina, ano ang mabubuo ninyo? Okay? Si Gian. Pilipinong Makata, ma'am. Okay, mahusay. Ito ay Pilipinong Makata. Yan, napakahusay. So, ang ating salita ay may uugnay natin sa ating aralin sa umagang ito. At ito ay ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltazar at kahalagahan ng akdang Florante at Laura. Si Francisco Balagtas ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda. Siya ang kinikilala bilang prinsipe ng manunulang Pilipino at itinuturing siyang William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluwensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng ika-17 na siglo, ang Florante at Laura ay ang kanyang obra maestra. Si Francisco Baltazar na may palayaw na Kiko at Balagtas
ay isinilang noong 2 ng Abril, taong 1728 sa Baryo Panginay, Bigaa, na kilala ngayon bilang Balagtas, sa lalawigan ng Bulacan. Siya ang bunsong anak nina Juan Baltazar at Juana de la Cruz. Ang kanyang mga kapatid ay sina Felipe, Concha at Nicolasa. Ang tanong, pang-ilan siya sa 4 na magkakapatid? Jasmine Claire. Bunso po, ma'am. Mahusay, siya ang bunso sa 4 na magkakapatid. Nanilbihan siya bilang katulong para sa pamilyang Trinidad sa Tondo, Maynila, kung saan siya ay pinag-aral sa Kolehiyo de San Jose bilang kabayaran ay siya ay ini-scholar o ginawang pinag-aral sa Kolehiyo de San Jose at kumuha siya ng kursong Crown Law, Spanish, Latin, Physics, Christian Doctrine, Humanities, and Philosophy. Ang kanyang dalawang dating guro na si Mariano Pilapil at Jose de la Cruz na isang bantog na Tondo poet ang nagturo sa kanya kung paano magsulat ng mga tula. Ang tanong, ano ang naging kabayaran sa kanyang paninilbihan bilang katulong sa pamilya Trinidad? Yes, Zairine? Ikaw, Zairine? Bilang kabayaran ni Doña Trinidad kay Kiko, binigyan niya ito ng scholarship para makapag-aral sa Kolehiyo de San Jose. Yan, napakahusay. Tama ang iyong sagot. Yan, bilang kabayaran sa kanyang paninilbihan bilang katulong, siya ay pinag-aral. At yun nga, si Francisco Balagtas ay nakapagtapos. Hinamon siya ng kanyang magaling na guro na si Jose de la Cruz upang mapabuti ang kanyang pagsusulat. Sa kanya rin ipinapakita ang natapos niyang sulatin at ang hinihingi nitong kapalit bilang kabayaran sa pagwawaston ng piyesa ay isang sisiw. At mapapansin natin na mayroong sisiw. Ano sa tingin ninyo kung bakit mas gugustuhin sisiw na lang ang ibayad sa kanya imbes na pera? Jasmine Claire? Okay, uulitin ko ang tanong mga bata. Kapag mayroong natatapos na sulatin si Francisco Balagtas, ay pinapatingin niya ito kay Jose de la Cruz. At ang hinihinging kapalit ni Jose de la Cruz ay isang sisiw, hindi pera, kundi isang sisiw katulad ng nakikita nyo sa ating screen. Ang tanong, ano sa tingin ninyo kung bakit gugustuhin sisiw na lang ang ibayad sa kanya imbes na pera? Ano kaya ang magiging pakinabang ng sisiw kapag ito ay lumaki? Okay, si Cassandra Agatep. Hello po. Ma'am, sa tingin ko po, mas gusto ni Balagtas ng sisiw na kapalit Ni Francisco. dahil po ito mas napapalaki at sa tingin ko po na sa tingin niya ay mas mapapakinabangan niya po itong sisiw. Okay, lilinawin ko lang ha, hindi si Balagtas ang nanghihingi ng sisiw,
kundi si Jose de la Cruz. Ngunit tama ang iyong sinabi na mapapakinabangan ang sisiw kapag ito ay lumaki. Katulad ng anong paraan? Magbigay tayo ng halimbawa. Yes, Zyrene? Dahil ang sisiw ay pwedeng mangitlog at magparami at pwede din itong ihanda po, ma'am. Hayan, napakahusay. Ano pa? Okay, wala na. So, napakahusay, Zyrene. Siya ay wais, di ba? Sapagkat gusto niyang mag-alaga ng sisiw para may masarap siyang uulamin. At pwede ring hahayaan niyang mangitlog ito at ibebenta. At marami pang iba. Dahil dyan, si Jose de la Cruz ay tinawag nating Joseng Sisiw. Ang tanong, sino ang tinaguriang Joseng Sisiw? Julia Carmen. Ma'am, si Jose de la Cruz po ang tinaguri ang Joseng Sisiw. Tama. Walang iba kundi si Jose de la Cruz. Ayan. Natagpuan niya ang babaeng nagpatibok sa kanyang damdamin na si Maria Asuncion Rivera noong lumipat siya sa Pandacan, Maynila. Tinawag niya bilang Celia at Mar ang binibining ito sa kanyang akdang Florante at Laura. Ang tanong, sino ang naging inspirasyon ni Balagtas? Yes, Rica Luces? Ma'am, si Maria Asuncion Rivera po. Tama, si Maria Asuncion Rivera na may palayaw na Celia. Okay, napakahusay. Si Balagtas ay pinabilanggo ni Mariano Nanong Capule na isang maimpluwensya at mayamang lalaking kalaban niya sa pagmamahal kay Celia. Habang nasa kulungan, ay isinulat ni Balagtas ang kanyang makasaysayang akdang Florante at Laura. Na-inspirasyon niya ang mga elemento ng kanyang kasalukuyang buhay. Ayan ang tanong. Sino ang karibal ni Balagtas na nagpakulong sa kanya? Yes, Zyrene? Hana Ramil? Mariano Nanong Capule. Ang siyang Okay, mahusay. Si Mariano Nanong Capule. Sa inyong palagay, anong uri ng batas mayroon sa kapanahunan ni Balagtas? Dahil sa kayamanan at kapangyarihan ay nagagawang maipakulong ang isang inosenteng tao. Sa inyong palagay, anong uri ng batas mayroon sa kapanahunan ni Balagtas? Sino? Okay, Zyrene ulit. Ano sa sa tingin mo, tingin ko po, anak? ma'am, ay hindi makatarungan. Kasi kahit Tama. dahil lang sa mayaman siya, ma'am, pwede siyang magpakulong ng tao na walang mabisang rason, ma'am. Ebidensya. Okay, napakahusay, Zyrene. Dahil sa kayamanan ni Nanong Capule ay nagagawang maipakulong ang isang inosenteng tao. Walang hustisya. Binabayaran niya ang batas noong kapanahunan ni Balagtas. Yan ay panahon ng Kastila. Ganyan ang kanilang pamamalakad sa bansang Pilipinas. Okay. Sa kanta ni Bamboo na pinamagatang Tatsulok, nabanggit niya dito na ang hustisya ay para lang sa mayaman.
Sino kaya ang naiisip ninyong halimbawa sa kantang iyon na ginamit niya ang kayamanan? Okay, Annette? Mariano Nanong Kapule po, ma'am. Tama. Walang iba kundi si Mariano Kapule. Upang maibsan ang kalungkutan ni Balagtas, ay idinaan na lamang niya sa pagsusulat hanggang mabuo niya ang kanyang obra maestrang Florante at Laura. Ayan. Diyan na nabuo ang Florante at Laura noong siya ay nasa kulungan. Alamin naman natin ang mga kahalagahan sa pagsulat o pagbasa ng akdang Florante at Laura. Mahalagang pag-aralan ang Florante at Laura sapagkat marami tayong mapupulot na aral dito. Una, dito ay masasalamin ang mga nangyayari sa mga Pilipino at sa ating bansang Pilipinas noong unang panahon. Pangalawa, mahalagang pag-aralan ang Florante at Laura sapagkat malalaman mo rin dito ang tungkol sa relihiyon na hindi lahat ng Kristiyano at Muslim ay magkaaway. Magkaiba man sila ng paniniwala, pero magkasundo naman pagdating sa paggawa ng kabutihan. Pangatlo, matututunan natin ang wastong pagpapalaki sa anak na huwag palakihin sa layaw ang isang bata. Ikaapat, ipinapakita rin dito ang kahalagahan ng pag-aaral, ang edukasyon. Kailangan ng mga sakripisyo upang ikaw ay matuto at lahat ng ito ay iyong mapapakinabangan pagdating ng araw. At ang panlima, matututunan mo rin ang tunay na pag-ibig. Handa kang magsakripisyo, masigurado mo lang naligtas ang taong minamahal mo. Ayan, nalaman natin ang buhay ni Francisco Balagtas at ang kahalagahan ng Florante at Laura. Ating sagutin ang katanungang ito. Ano ang kabiguan ang napagdaanan ni Balagtas? Paano niya ito hinarap? Yan, bibigyan ko kayo ng ilang segundo para makapag-isip. Yan, upang masagot ninyo ang katanungang iyan. Ano ang kabiguan ang napagdaanan ni Balagtas? Batay sa ating naikwento, batay sa ating nalaman kanina. Yes. Yes, ikaw, Zyrene, anak? Sa tingin ko po, ma'am, isa sa kabiguan ni Kiko, ma'am, ay ang pagmamahalan nila ni Celia po. Kasi naipakulong po siya ng ganon-ganon lang dahil po ay karibal niya ang isang mayaman na si Mariano po. Okay, napakahirap, diba, ang kanyang pinagdaanan. Okay, tama ang iyong sinabi, isa lang yan sa kanyang kabiguan. Ngayon, ang pangalawang tanong, paano niya hinarap ang kanyang napagdaanan? Paano niya hinarap ang kanyang malungkot na sinapit? Ano ang kanyang ginawa para maibsan ang kalungkutan habang siya ay nasa bilangguan? Yes, Julia Carmen. Ikaw, anak?
Ma'am, upang maibsan po ni Balagtas yung kabiguan niya sa bilanggo, nagsulat po siya ng istoryang ng nobelang pinamagatang Florante at Laura. Ayan, napakahusay anak. Tama at talagang napakahusay ang iyong pagkakasabi. Ayan.